Ayan, sagutin natin yung tanong ni Madam. Disclaimer lang po, yung isasagot ko dito as per my knowledge lang. So, sis, may boyfriend akong Indian, Hindu. May asawa siya at isang anak, pero nag-file na siya ng divorce. Sis, ilang taon ba bago matapos ang divorce? Nag-file na daw siya ng divorce dahil may problema sa pamilya. So, ang pagkakaalam ko po, sa India, mayroong dalawang klase ng divorce. So, mayroong mutual. Pag mutual sila, ibig sabihin madali lang daw po yun. Parang pagka mutual divorce, parang 1 taon o 1 taong mahigit, ganun. Kasi mutual yun, payag sila, agree sila na mag-divorce na sila, ayaw na nila sa isa't isa, mag-separate na sila. Pero pagka hindi payag ang kabilang partido, isa lang ang nag-file, medyo matagal po yun kasi maglalaban sila sa ganyan. Kasi kunyari yung lalaki ang nag-file ng divorce, so syempre lalaban pa ang babae nun. May mga involved dyan na kaperahan, magbabayad si lalaki or ibibigay ang ganito, sustento, mga bata, keme, ganun. So medyo matatagalan yun. Tsaka big deal po ang divorce sa India. Pag magdi-divorce sila doon, ibig sabihin talagang matindi na yung pinagdaanan or something. Hindi naman kasi sa India ano ang divorce. I mean, kung sa atin may mga hiwalay, may mga sa India kasama ang buong pamilya. Mga ano nila, mga iisipin ng iba bago mag-divorce, iisipin ang mga sasabihin ng mga iba, kamag-anak, reputasyon, keme, chururut, ganun. Pero pagka magdi-divorce talaga sila at nakapile na yan, kung talaga ate nag-file na madam, yung jowa ay hingian mo siya ng talagang paper na nag-file na siya, mayroon yun, may file case yun, automatic yun. Pero pag sa India kasi, kung halimbawa lalaban ang kabilang partido, medyo mahirap kasi sa gobyerno nila, minsan sa kanila, pinapaboran ang mga babae. Kung mapapanood nyo, may mga nabalita, meron dyan na may mga sa news, tingnan nyo, maraming ginigipit na lalaki yung umaayaw na sa mga Diyosawa nila, dinidivorce na ginigipit, ay ang pinapahirapan ng mga judge, pera, kembular, ganyan, hinihingian ng mga kung ano-anong ari-arian, hanggang sa last year yun nabalita na sobra, nakulong nga yung pati pamilya ng babae, kasi yung lalaki nagpakamatay. Kasi ang tagal nung running ng divorce niya. So, every week, pinapapunta siya sa isang lugar, keme-keme, ganun, para sa mga hearing, hanggang sa napagod na siya. So, bago siya nagpakamatay, nag-ano siya ng sulat. Sabi doon na pinahirapan siya ng judge, hindi niya nakaya, keme-keme, ganun. Pati judge na na nakulong yata. Hindi ako masyado sure, pero nakwento lang yan ng asawa ko. Makikita mo yun sa online. Pwede mo i-search yan. Pero kung mutual naman sila, dadaan lang talaga yung process, mga 1 year. Kasi meron yan silang 6 months na kunyari, bibigyan sila ng 6 months na call off, kung maayos pa o hindi na, ganun. Tapos after yun, magbibigay na sila ng resulta ng Mas mabilis ang mga divorce ng mga Indiano kung sa ibang bansa sila papay. Pero pag sa India, medyo mahirap, medyo matagal. Kasi katulad sa process sa atin, wala man tayong divorce, pero pagka nagparases ng annulment, 'di ba? Magkamatayan na bago kama-annul and everything. So ganun din sa kanila. Pero kung talagang halimbawa nagpa-process na yung jowa mo ng divorce, hingian mo siya ng file, meron yung file case. Pag wala siya ma-provide, so ibig sabihin talaga siya nag-process. Ganun. Sa mga kababayan dyan natin na pinapangakuan kayo ng mga Indiano na nag-file na sila ng divorce and everything, mayroon talagang pag nagpapagbigay sa inyo ng file case or something, katunayan, totoo yun. Pero medyo matagal talaga pag sa India. Ganun. Pero pag halimbawa sinabi ng isang lalaki na divorce na, hindi pwedeng na-divorce na tapos hihingi pa ng certificate, no. Pag sinabing divorce, that day, that time, yun yung makukuha nila yung pag sinabing divorce na sila, nakuha na nila yung certificate of divorce. Ganun. Kaya, yun po. Yun lang yung knowledge ko. Kung hingian mo siya madam ng file case or katunayan na nag-file na talaga siya para
alam mo na totoo yung sinasabi niya. Ganun po.